Welcome to Timo Talks. We are now on page 12. So, first off, I just want to congratulate to all my listeners out there who passed the recent board exam. So, yung mga past episodes ko kasi 10 and 11, vinidyo ko yon before pa the results. And so happy with you guys na nakapasa kayo. Ayan. So, clap, clap, clap. Salamat. Nakita ko mga comments nyo. Babasa ko mga messages ninyo. So, ayun. Congratulations! Welcome to Profession. And maraming salamat at may mga nagme-message na nakatulong yung podcast ko sa inyo. And this little thing is, serving its purpose. And I'm happy kasi yun naman ang goal. Ang goal naman talaga ng Timo Talks is just to share my story, to share this raw version of mine, and to help other reviewee to just have like, na something na mapapakinggan nila habang nagre-review and makakuha sila ng support. So maraming salamat po. So ayun, once again, congratulations everyone who passed the recent CEPALE board exam. So, sa mga May, kayo na ang susunod. So, see you on May 2026. By that time, if you're listening right now, ikaw na rin ay isang CPA. Ayan. So, now we are on to page 12. So, actually, I've read through the diary and super lapit na tayong magtapos sa diary ko. So, ayan, okay. Let's start, shall we? Ayan. So, this is Saturday, April 19, 2025, 11:51 p.m. So, grabe, April na to. So, sobrang lapit na talaga nito. So kung April na to, April 19 pa, so gitna pa ng April, May yung exam ko. Super lapit na talaga nito. As in, it is a month na lang. Okay, ayan. So, basahin natin. Hi! Today is unusual to journal, but I felt like I just needed it. It's only 39 days till actual boards and 13 days till my CPAR final pre-boards. Okay, this pressure is really getting into me. To be honest, di ko na rin alam. Feeling ko it's like pagod, motivated, pressured, burnout, all in one. Alam nyo, pag nagre-review kayo, it's valid to feel na pagod ka, pero at the same time, motivated ka na mag-aral kasi malapit na yung boards. Pero at the same time, burnout ka kasi ang tagal mo nang nag-aaral. Pero at the same time, pressured ka din, positive ka din. Pwede yon, pwede yung mga sama-samang ganun. Sometimes talaga may mga moments ako nung review ko na halo-halo na lang yung emosyon na nararamdaman ko. Like, hindi ko alam kung masaya pa ba ako, hindi ko alam kung pressured ba ako, hindi ko alam kung motivated ba ako. Kasi sometimes, ang optimistic ko, positive ko, ganyan. Pero kapag nagkamali sa isang problem, ay, nako, ganyan. Pero, ayun, kapag talaga dating na sa dulo, nagsasama-sama na lahat ng pagod mo simula from the start, tapos yung pressure na malapit na siya, talagang mas matindi na siya. Parang nasa ano ka na, grand finale ka na ng tawag ng tanghalan. Talagang eto na yun, no? So like everything lahat na feel mo. And it's valid to feel that way because, once again, tao ka lang din naman, di ba? You are not a robot. Ika nga ng isang K-drama. You are not a robot. Charis. Let's go back to the diary. Today, my body shut down. It's Holy Week pala, by the way. And eto, nag-aaral ako. Huhu. Umuwi pala ako ng Gapo last Sunday right before Holy Week started. Lalang, just felt like I needed it. Alam nyo, all throughout my review, so, syempre diba, alam nyo naman, dito man talaga ako taga Manila. All throughout my review, I think, and I'm sure, na 2 beses lang ako umuwi all throughout. Umuwi lang ako nung bakasyon, which is nung pa-December, tapos umuwi ako nung Holy Week. Girl, grabe. Ganun kasi yung sobrang strict kasi ng ng timeline ko noon sa review. Sobrang seryoso kasi Monday to Saturday ako nag-aaral noon. Tapos Sunday lang yung free ko. Tapos kapag medyo dulo na, hindi na nagiging free yung Sunday ko. So talagang hindi na talaga ako nakakauwi kasi pag umuwi ako, parang sayang yung araw. Ang grabe pala nun. Kasi ngayong nagwo-work ako, syempre Monday to Friday lang pasok. Tapos work from home pa ako minsan.
So, ang dalas ko umuwi ngayon, parang 3 beses akong uuwi ngayong November. Nakakauwi ko lang last time actually. So, ayun, oo nga 'no, ang lala ko nun. Ta's I remember 'no, nung pagkauwi ko nun ng bahay, dun ko alam niyo yung kapag matagal ka na sa bahay mo, siyempre may mga bagay ka na parang normal na sa'yo, 'di ba? Yung kunwari may mga molds diyan sa kisame, 'pag matagal ka nun sa bahay, parang normal na yun sa'yo. Tapos parang minsan may amoy siya na magiging normal sa'yo. So, nung time na bumalik ako sa bahay nun, dun ko na ano parang, naninibago ako dito, parang parang ano na 'to, parang what sabi ko kay mama, "Ma, ang pangit pala ng bahay natin." Sabi ko. Sabi kong gano'n. Tapos parang wala na nanibago talaga ako na parang, "What the ano 'to?" Parang ito yung tinutulugan ko lagi. Parang charot. Nilait yung bahay namin. Hindi, I mean like it's province pero still that home still feels home kahit na may mga mold yun. It won't compare to those beautifully painted white walls. Hugot-hugot pa. Pero totoo. Pero, ayun. Anyway, bakit ko ba yun shinare? Wala lang. Shinare ko lang siya sa inyo. Pero ito, once again, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na kapag May taker ka, ang dami talagang events na matatamaan. December, Christmas, New Year, tapos dadaanan niya rin yung Holy Week. Tapos, nung time na Holy Week, December, go. Pasko, go. Sige, hindi nag-aaral that time. Pero nitong Holy Week, na talagang ilang days na lang before boards, ilang days na lang before final pre-boards, tapos ang dami ko pang hindi alam. Diyos ko talaga, talagang mag-aaral ka na lang talaga. Though walang pasok nito sa mga review centers ha, pero like, sa sarili mo parang ano, patigasan na lang dito. Uh, talagang Holy Week mag-aaral po talaga ako. Pasensya na talaga. So, nung Holy Week, andun ako sa Manila nun. Tapos naalala ko nun, grabe, wala kaming makainan nun nila Lawrence tsaka ni Rain. Kasi talagang sarado lahat ng establishmento. Talagang wala talagang makain. Naalala ko, kumain lang kami nun sa Lawson. Doon lang kami kumain. Tapos wala talagang sarado lahat. Tapos ang peaceful ng Espanya noon. Kasi nga, Holy Week. Tapos, ayun. Buti na lang kamo. During that time, open yung Pinnacle. Though walang classes ha. Pero ito nga, 'di ba, sa Pinnacle na ako nag-study noon. Open yung Pinnacle noon. Tapos, ayun, doon lang kami nag-ano. Tapos, parang mga ilan-ilan lang kami doon nag-aaral na, ayun, nagpapatigasan na, uy, grabe, Holy Week, nag-aaral pa rin, aral na aral pa din. Tapos naalala ko, nung Holy Week, ito yung time na, di ba nga, in-schedule ko na yung mga inaaral ko noon, nakalatag na. Tapos kasi, na-realize ko, okay, Holy Week, walang pasok. This is the time na pwede ako mag-allot ng mga topics na hindi ko naiintindihan, na kailangan kong balikan kasi nga syempre walang pasok eh. Kasi kapag binalikan ko etong topic na to sa time na may pasok ako, magdodoble-doble siya. Pero etong walang pasok ako, okay, sabi ko, so naisip ko, okay, babalikan ko. So, ako nun, yung mga kailangan kong balikan nun is yung mga topic sa FAR, which is, once again, yung mga receivables. Yung mga, ayun, yun talaga yung mga binalikan ko. Naalala ko yun. Yun yung mga inaaral ko during Holy Week eh. Okay, now let us go back. I'm officially in my recall phase na. And to be honest, it's so hard, sad face. Kasi every time I practice, parang, ay, hindi na pwedeng magkamali. There's no time to learn the concepts from the scratch na. And dapat pahapyaw-hapyaw na lang. It's really hard because na-overwhelm na ako. Minsan kasi habang nag-aaral, bukod sa sobrang dami ng coverage, ang hirap pa. Every day, marami akong nire-recall, but at the same time, feeling ko ang onte because ang daming ang coverage. Okay, let's talk about recall phase. So, sa recall phase kasi, okay, so mga hindi alam, okay, nalaman ko lang to sa mga sa mga study Twitter. So, may mga tinatawag kasi mga recall phase, completion phase, keme-keme, ganyan. So, tatlo yun eh. Completion, recall. Tatlo yun eh, diba? Completion, recall. Girl, I forgot. Basta sa completion is pinapasadahan mo lahat ng topics. Like, inaaral mo siya ng buo in all the topics. Recall phase naman is inaalala mo na
binabalikan mo na sila. So, by this time around, nasa recall phase na ako. So, during recall phase, grabe yung hirap nito. Ito yung mas mahirap na. Kasi sa completion phase, parang kapag hindi mo na gets, mag-another topic ka naman bukas kasi nagko-complete ka pa lang. Kinokompleto mo pa lang yung buong cycle, yung buong topics nyo. So, ayun. Tapos, sa recall phase, kailangan parang dapat maaalala mo na ganun. 'Di ba? Kasi sa completion phase, merong mga blind items pa doon. May mga items doon na hindi ko nadaanan nung undergrad. Tapos talagang aaralin ko siya completely, ganun. So, ayun. So, sa recall phase, grabe yung hirap nito kasi kapag nasa recall phase ka na tapos may hindi ka pa rin nagigets na parang, shit, ilang months ka na nag-aaral, hindi mo pa rin naaalala to na parang, parang shit, parang medyo manginginig ka na dun kasi parang 1 month na lang before exam, parang hindi na pwede magkamali. Ganun yung feeling niya, na parang kapag nagkamali ka sa classes, parang, parang, parang ganun yung feeling mo. Unlike kapag nagkakamali ka ng mga medyo early review days mo pa, parang, ay, okay, sige, okay, kaya ako mali, ganun. Pero kapag nagkakamali ka pa rin sa practice, tapos parang nagte-testing ka pa rin, tapos, ako nun, ginagawa ko, nagsasagot ako ng isang buuan, tapos blind. Ganun. Sasagot ako siya isang buo, tapos checkan ko siya. Parang nagte-test ako, pero ako rin yung nagche-check sa akin. Pero like, honest with myself na, okay, ito yung naalala ko, wala akong index card na katabi, tapos parang blind, talagang parang nagte-test lang. Tapos parang kapag ko na, hala, ang baba ng score ko, parang fuck, parang shit, di pwede to Hindi pwede to, parang di pa to naalala. Kasi nga, sobrang dami niya Tapos alam mo yung mas nakakauga pa, yung kapag hindi mo talaga siya naaalala at all. May mga ganun Yung mga kasi may mga may mga inaaral ka, may mga sinasagutan ka na parang, ay, oo nga pala, hindi ko naalala Parang madali lang i-correct yung mga ganun Ay, parang nasabi ko na to sa episode, pero kapag yung may hindi ka talaga naalala, na parang babalikan mo yung isang buong notes mo, na parang babalikan mo uli, tutuklipin mo uli yung libro mo, na parang, ay, paano nga ba to? Na parang 30 minutes ka dun trying to figure out, inaalala mo yung handouts mo, na parang, what? Ano to? Tapos, kapag hindi mo siya maalala at all, mapufrustrate ka kasi ang bilis ng oras. Sobrang bilis ng oras kapag nag-aaral Ang bilis-bilis ng oras na parang, oh my God, bukas ganito na, bukas ganito. Tapos parang 1 hour ka doon, inaalala mo lang, walang nangyayari. Parang, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. So, bukod sa frustrated ka na nag-aaral ka, mape-pressure ka pa kasi ang lapit na ng boards, ang lapit na ng hindi mo pa rin maintindihan. May mga ganon. So, yun yung hirap ng recall phase for me is yung mga hindi mo talaga maalala kasi, may mga inaaral ka na topics mula November, January, tapos ngayong April dapat maalala mo pa rin. Yung mga ganun. Yun yung mahirap doon That is why, dito papasok yung sinasabi ko na, ito yung mga sinasabi kong mga tips and yung parang sa mga first few episodes, sabi ko talaga mag-notes. Ito talaga yon. Dito pumapasok yung notes and index card mo. Dito mo siya maaalala. Dito papasok yun. Kasi alam nyo, kapag personal notes mo siya, personal annotation mo siya, maaalala mo siya Doon ka magkakaroon ng, anong tawag doon sa yung photographic memory. Ayun. Doon ka magkakaroon ng photographic memory kasi nga ikaw talaga mismo nagsulat na parang, ay wait, ni-note ko siya banda dito Ito yan Tapos ayun. Kasi sarili mong sulat yun Mas mabilis mo siyang maalala. Tsaka kasi kapag hina-handwritten mo siya mismo. Though, iba-iba naman tayo. May mga iba na nagwo-work na digital sila gumagawa ng notes. Pero ako, natatagalan kasi ako kapag digital yung notes. Kasi ang asikaso niya. Tsaka din, hindi ko rin kasi, kasi syempre pag digital note siya, nasa iPad siya, di ba? So, mas easy for me kapag may maliit lang akong index card na katabi, na kapag nagsasagot, mga ganon. Yung index card mo din, as much as possible, make it concise, pero at the same time, ando na dapat lahat. Huwag siyang masyadong wordy kasi kung ganon, girl, ibang paper mo na lang siya, di ba? Tapos, nasabi ko na ba yung parang nasabi ko na to sa episode. I think nasabi ko, I don't know if nasabi ko na to, so sabihin nila ko na ulit ko na to. Pero ako, ang nag-work for me is, na-try ko na mag-notebook. Hindi gumana sa kayo notebook kasi parang ang kapal niya. Tapos na-try ko na din
Index card, oh yes, meron ako index card, yes. Pero ang pinaka nag-work sa akin talaga is yung intermediate pad ng grade 7. Yun talaga. Kasi it was the perfect size for me para pagkasya-kasyahin and para makapag-drawing-drawing ng mga... Ako kasi pag nanonotes ako, gusto ko naka-drawing-drawing eh. Pati naalala ko, ang ganda ng notes ko sa process costing nun eh. Ano siya eh, parang talagang buong process costing siya. Kaya intinding-intindi ko talaga yung process costing. And yan ang anak ni Sir German. Anak! Ang ganda ng notes ko doon eh. Kasi talagang, pak, ito. Whip ganito kapag alisin mo lang to kapag wave. Ganon. It was the perfect size for me talaga para pagkasyahin. Kasi kapag bond paper, parang kailangan ko siyang punuin lahat. Parang ang laki niya. Tapos kapag maonti siya, parang obligated ako to like punuin siya. Pero kapag yung maliit na yon, kasyang-kasya doon lahat. Napapagkasya ko lahat. Tapos, may index card ako, pero yung index card ko, I feel like ang meron ako nun is mga tax rates ata siya, tapos mga formula sa MS. Yung mga talagang maliliit lang siya, ganun. Yung mga ganun siya. Pero yung parang mismong notes ko sa intermediate pad siya ng grade 6 ata, grade 6 yan. Tapos, ay, di ba may mga sa inyo, may mga ano yung wall method? Yung mga nakadikit sa wall. Okay, let's talk about those. Okay, let's talk about study methods. Okay, number 1, Pomodoro didn't work for me. Hindi talaga. Hindi talaga ako pang Pomodoro. Kasi minsan pag nakukuha ko na yung enjoy ko para mag-aral, na parang nakuha ko na yung ko, tapos parang tititititit, stop muna. Ay, hindi nagwo-work sa akin yun. Nabibitin ako, nakukulangan ako. Tsaka kasi between the 5 minutes, parang anong gagawin ko? Ito nga, ganun. Hindi siya nag-work for me. And yung dikit-dikit, yung mga dikit-dikit sa wall, hindi rin yung nag-work for me because nag-aaral ako noon sa study hub. Ginawa ko yun eh. Ginawa ko yun for a while. Tapos, araw-araw kasi ako nasa study hub. Like, mula 7 a.m. to 10 p.m. ganun. Tapos na-realize ko, wait lang, hindi ko rin nakikita tong mga nakapaskill na to kasi nasa study hub din ako. So wala, hindi rin ako kagay familiar. Pero I feel like effective siya siguro sa mga nag-aaral sa sarili nilang room kasi may kita nila agad. Pero ako, hindi ko na rin nakikita yung bahay ko nun kasi araw-araw ako sa study hub. So hindi siya nag-work for me. Tapos ano pa ba mga study method? Ano ba yung nag-work sa akin na study method? I think ang nag-work sa akin na study method is freestyle. Yung any lang, charot. Hindi. Ano pa ba mga study method? Di ko alam anong mga tawag nyo sa iba eh. May mga teknik-teknik ako na mga nababasa-basa dyan. Di ko alam eh. Pero ako, I feel like ang effective talaga sa akin is to practice it. No? Kailangan nasasagot ko siya. Kasi parang mas ang laki ng impact na familiar kang atakihin yung ganitong question eh. Kesa kapag familiar ka sa concept lang na to. Kasi paano kapag twist yung concept na yan? Pero andun pa rin yung concept niya, pero twist lang yung atake ng Kasi may mga ganun eh, especially with the afar. May mga tanong kasi doon na parang kapag marami ka na nasagutan na parang hindi binigay yung alam ko na atake nito. May mga ganun eh. May mga ganung atake. May mga na parang dito nagsimula. Ito yung unang sinabi. Alam ko atake nito. May mga ganun. That's why it's important for me na mag-practice kasi iba yung lakas kapag alam mo kung paano siya atakihin. Kaya, ayun, I think bottom line of the story is mag-notes para maalala mo siya. Kasi, I swear to you, kasi feeling ko ang mga manonood na ngayon, tapos na yung mga October na nag-take, ang mga manonood na ngayon is mga May. So, magsisimula na kayo. So, habang maaga, habang nagsimula, you guys take notes. Pero still, if hindi, i-recommend ko talaga siya sa inyo. Pero if hindi siya mag-work for you, parang hindi mo talaga mag-work, parang kaya mo namang yung mga binibigay-bigay, yung mga Hercules, yung mga parang nag-work naman yun sa'yo, naalala mo pa rin naman, go ahead. Pero, ayun, I highly recommended na mag-notes po kayo. And your own notes. Ganun. And ano pa ba? Ano pa ba mga study habits, study method? Okay, now let's go back once again to the diary. Today, we went to church. And to be honest, it was needed. I feel healed. Okay, so this was the time when we started going to church. So,
epekto lang talaga 'to ng mga friends ko, eh. Nito, actually sila ano, si Lawrence tsaka si Rain specifically. Tapos kami-kami nila Nathalia, Ali, and Prashona, kami yung mga ano, yung mga na-recruit, kami mga na ano, na-recruit. So, nagsisimba kami sa may Victory Worship sa may Espanya. Yun yung near siya sa FEU. Near siya sa Resa actually, parang katapat siya ng Resa. Tapos after we go there, pupunta kami sa St. Jude. Lalakarin namin yun. Yun yung nagiging bonding namin every week. So, bale, ang ginagawa namin is nagsisimba kami ng 5 p.m. kasi syempre tapos na kami mag-aral na ng morning. Kasi banda nito April, talagang April to May, talagang nag-aaral na kami ng Sunday na to. So, by 5 p.m., doon na kami, mag-worship na kami, victory worship na. Tapos, after nun, maglalakad na kami to Espanya. And, you know, I am not really the most faithful person, you know. Alam to ng mga friends ko, hindi talaga ako ganong hindi talaga ako pala simba, I'm not a church girl, hindi ako, ano ba tawag doon? Basta hindi ako ganon. But, you know, being with friends na, you know, pala simba, madadamay ka, I think they are really the one who took me there, who brought that side of me. Kasi before nun, before ko pa sila ma-meet, sabi ko talaga, nasa isip ko, kapag magisimba ako, parang sayang oras. Parang imbis na ipahinga ko na lang or iaral ko na lang, ganun. Parang, magisimba pa, parang wait pa for another hour. Parang feeling ko sayang siya kasi nga syempre pressured with the time and all. Parang sa isip ko, mag-pray na lang ako pray na lang before mag-sleep, parang ganun na lang. Pero, surprisingly, nung time na dinala nila ako sa church, that's when, oh my God, para akong kasi hindi talaga ako ganun ka, baka Diyos, baka ma-weirdohan kayo sa akin, na parang biglang, uy, sino tong, biglang, biglang nag-turn out ang episode into. Pero to. So, ayun, ever since, pinunta nila ako doon, Sunday, every time na magsisimba kami, that's the only time that I look forward every week. Kasi, yun yung time na nakakapagpahinga ako, but at the same time, I'm with them. Parang pahinga siya na something na needed, ganun, kasi nakakapagsimba ako. Yun yung time na nilook forward ko na parang, tagal mag-5. Gusto ko na magsimba, parang tagal mag-5. Every time, ganun yung nafe-feel ko nun, na, tagal mag-5. Ang tagal mag-5. Kasi kapag nagsisimba kami nun, it's like, nakakapahinga talaga ako ng todo. Kasi yung parang, yung relief na meron ka, yung stress from the pagod. And naalala ko nga, bumalik ako nito sa Victory Worship nung kailan ba to? Nung mga first few weeks ko dito sa Makati, and kasama ko sila din mga kasama ko. Tapos naalala ko nung kumanta sila. So sa Victory Worship kasi kakanta pa sila doon una. Tapos yun yung parang pinaka talagang damang-dama mo. Oo, may mga times nun sa review habang kumakanta talagang kita namin sarili namin, umiiyak-iyak na kasi talagang damang-dama namin yung kanta, lalo na kapag Tagalog yung song. My favorite Victory song is Lilim, kaya yun yung ko sa IG note ko. So, ayun. So, grabe talagang mag-worship, talagang nagiiyakan. Kasi, nung time na bumalik talaga ako, na netong nagwo-work na ako, nung time na bumalik ako nun, nung first ko, bumalik lahat ng feelings ko. As in, parang, nung nagsimula yung kanta, bumalik lahat ng yung ganon. Yung, alam mo yung feeling na every week, nanginginig ka. Every week, kinakabahan ka, di mo alam nangyayari. Every week, parang, you'll always feel uneasy. Na parang hindi mo alam lagi nararamdaman mo. Every week, humihingi ka ng tulong kay Lord na parang, parang ganito, lagi kang parang naiiyak, lagi kang kinakabahan. Every week, ganun yung nafe-feel ko. Parang bumalik siya lahat na parang, grabe, ganito ako every week. Tapos naalala ko noon, ang bait-bait pa ng mga tao doon sa Victory Worship, kasi parang nakita nila na bago kami. Nakita nila na bago kami. Tapos parang kinausap nila kami, ganyan. Tapos ayun,
nagulat ako, pinag-pray nila kami, tapos with all other reviewees din na nag-aaral. Tapos may isa kami dong girl na nakakasama na nasa Pinnacle din siya. Tapos na-meet din namin siya sa Victory Worship. CPA na din siya ngayon. So, ayun. Ang saya, ang saya, ang saya, ang saya. Kasi, ayun, pinag-pray nila kami. Kasi kahit di nila kami kakilala, pinag-pray nila kami, ganun. Tapos, ayun, it was unexpected for me. Kaya, after the review talaga, nag-thank you ako sa mga friends ko. Sabi ko, thank you guys for bringing me to closer to God and closer with my family. Kasi, mabubuti silang tao. Wow, sobra na kayo. Sobra na kayo sa ano dito ha. Huwag na kayo, sobra na kayo sa papuri. Tsara. Tapos ayun, okay. So after nun, after the ang saya, ang saya. Ang saya nang nagsisimba kami kada linggo noon. Kasi after nun magsimba, doon kami kakain. Yun talaga yung time namin. All throughout the week, Monday to Sunday, all throughout the week nag-aaral lang kami. And actually kapag nag-aaral kami, hindi rin kami nagpapansinan eh. Ano nga kami, meron kaming tinatawag na face the wall method. Kasi sa Pinnacle, may mga iba't ibang ano yun. Tapos ako, meron akong parang office dun sa Pinnacle. So, ito yung sa second floor. Ang office ko sa Pinnacle is sa second floor. Tapos, dun sa pinaka-entrance. Tapos, pinaka-side. Yung pinaka-upuan bago mag-ano. As in, yung pinaka-gilid. Diba, papasok kang ganyan. Yung dito mismo. Yung dito. Yung pinaka-corner ng harap ng pintuan, doon ako nag-aaral talaga. So kami, may tinatawag kaming face the wall. Nung mga una, sama-sama kami sa isang table, ganyan. Pero, nung mga sumunod na, magkakahiwalay-hiwalay na kami. As in, ganun-ganun kami, oh. Tapos lahat nakaharap sa wall. Parang ganun-ganun kami. Solo-solo kami. Kumbaga, nasa isang room kami, pero magkakalayo kami, hindi rin kami nag-uusap. Kasi seryoso na talaga. Like, it's getting real. Ganun kami. Tapos, kunwari, kapag, di ba, kunwari kayo nag-aaral, tapos biglang, aangat, gano'n. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ka lang? Kasi may kita namin, sarili namin, di ba, kunwari, after mag-aaral, parang, di ko to nagagets. Tapos parang mapatingin sa kabila. Tapos parang, na-stress na to si sis, ah. Tapos lalapit kami. Tapos parang, uy, okay lang yan. Gano'n. They are really, the best emotional support. I really needed them. We are really the self-support of each other. And to really have a strong support system during your review is so important. Kasi nga, yun yung sinasabi ko from the last episode that ang board exam is patibayan lang talaga ng loob, patatagal lang talaga siya on knowing that naigaw mo, i-take mo to, di ba? Patatagal lang talaga. And kailangan mo ng support system for that eh. Kailangan mo ng something na help you to still continue, to still do it, despite kung ano mang nangyayari. And being with them was the best thing that happened. Pero totoo. I'm so thankful to them talaga. And parang, ayun nga, pag titinginan kami, parang kasi ganun talaga kami kapag parang may magbe-breakdown na isa. Kahit magkakalayo kami nun. So may isang magbe-breakdown na may isang lalapit. Uy, okay lang yan. Tapos hanggang sa may isang na, uy, ano nangyayari? Uy, ano yan? Hanggang sa magiging circle na kami. Ganun. Ganun ang mga ganap namin sa study hub. Di ba? Pag ni-roll mo ang CCTV footage ng April to May ng study hub ng Pinnacle, ganun kami. Pag binalikan yung files ng footage ni Sir Nilo ng CCTV, kami yung mga makikita doon. Tapos ayun, going back again with the churches. So after nun, lalakarin namin yon papuntang St. Jude. And St. Jude is like, alam nyo, kapag nagre-review ka talaga sa Espanya, parang mandatory talaga. Hindi pala mandatory talaga na pumunta ka kay St. Jude para mag-aaral. Tapos doon ka magdidikit ng note. Tapos I remember nung unang-una kong punta sa St. Jude noon, when I saw all the post-it notes, when I saw all that, na medyo nakalma ko in some way. Kasi doon ko nakita na, ang dami lang din palang kagaya ko. Ang dami lang din palang kagaya ko na nanghihingi ng tulong. Ang dami lang din kagaya ko na wishing, trying their best every day, fighting every day,
Na, ayun, yung nakita ko lahat ng post-its note na parang, hala, ay, ang dami rin palang ano, na parang at some point, I feel related, I feel the relief kasi parang, oh, hindi lang pala ako nakakaramdam nito. Hindi lang pala ako yung wishing for this title, you know. Kaya, ayun, ang saya, masaya. So, yun ang lagi naming bonding every linggo. And every time talaga, yun talaga yung feeling ko nakakahil. Ay, eto pa pala, ang pinaka parang feeling ko tinadhanang detail ito sa pag simba namin nun. So sa Victory Worship kasi syempre meron siyang mga parang alam mo yung parang theme, meron siyang parang topic every ano eh. Tapos, wait, kakalkalin ko para masabi ko sa inyo. Tapos, nung time na nag-aaral kami, syempre meron talaga kaming last day para magsimba. Kasi nga, syempre, boards na yung ano eh. Ang boards namin nun is, kailan ba boards namin? Saturday, Sunday, Monday ata. Saturday, Sunday, Monday ata yung sa amin nun. Ayun. Okay. So, ang tema is about pag-asa. Tapos, yung pag-asa, meron siyang 5 chapters. Parang, ito muna, chapter 1 muna. Ito. Tapos, saktong-sakto. Yung last chapter ng pag-asa is yun yung last day namin na magsimba before the boards. Tapos parang, hala, ang galing ah. Parang nagmamatch talaga, parang nagde-destiny talaga ang lahat eh. Tapos ayun, hindi, pero ayun, in all seriousness, in all ano, ay maganda talaga na meron kang pinapanghawakan, which is, for me, for us, it was praying to the Lord. Kasi, it gives you hope, you know, it keeps you going na to pray, to ano, it gives you hope talaga to still continue, to ano, kailangan mo yun eh, kailangan mo yung ganong strength eh, you know. So kung sino man po ang inyong kataas-taasan, kung sino man ang inyong isasamba, go ahead and pray para paano ko ba ito ma-explain? Paano ko ba ma-explain? Ayun na lang, to keep it simple, it's to give you hope. It's to give you hope to still continue doing what you're doing kahit na hindi mo alam kung anong nangyayari. Ayun. Okay, now let's go back again to the diary. Ayan. Kanina, nagtatry ako mag-aral but it was my body talking to me na wag na. So halfway through, I decided to rest. And damn, ay, nagmura siya. Nagmura siya after niya magsabi na nagsimba siya. Sabi ko, and damn. Bakit? Sabi niya, and damn. Yung tulog ko from that rest was life-changing. Like hoo-hoo. So ayun, thank God. Tinink ko naman si God nito after ko mag-damn. Grabe talaga ang roller coaster emotion. Nagpahinga talaga ako. Yun lang, haha. Praying and manifesting the title. O, diba? Gusto ko yung sinama ko na dito, yung praying and manifesting. Diba? CPA by May 2025. Timothy, CPA. So that is our lovely, lovely, beautiful story. That is of the page of my diary for this episode. So, ayun. I hope you like that. Now, dako na tayo into the Q&A session of, alam ko may mga nagtanong. Okay, so let's start muna sa Spotify. Okay. I'd also like to congratulate po yung mga nag-comment at CPA na ngayon. Okay. Okay, so our first question is from It's A. Hi, Timothy. Ask ko lang po if tapos mo na yung vidlex ni Sir Brad before attending sa SIPAR. Yes, I did yung auditing and tax. Kasi yun yung na-feel ko na mahina ako. Auditing and tax. Yun yung tinapos ko before attending the SIPAR. Ito yung sa page 2. Ito yung before preparation of the actual review. Yun muna ginawa ko. Tinapos ko muna yung visual exam. Pero all throughout naman, nag-watch pa rin ako na parang kapag like needed ko ng something na kasi sabi ko naman to, supplementary ko ang Pinnacle talaga. Ang primary review center ko talaga is si SIPAR. So, when it comes to materials, kapag parang gusto ko ng another side of parang angle na parang okay, hindi ko magets dito sa SIPAR. So, hanap ako ng another angle which is doon ako kay Sir Bad. Papanoorin ko yung video lecture niya, ganon.
Pero auditing and tax, yun talaga yung primary ko, once again. Wait, merong tanong kay HXNNNXN sa Spotify. That was 2 weeks ago. By the way, ask ko lang ano ginagawa pag nawawala ka sa focus habang nag-aaral. Nag-start ako mag-aaral July pa lang pero hindi ako 100% committed kaya hindi ko pa rin nakakalating completion phase. I feel like it's normal naman to be out of focus kasi you know, especially if it's in your early days. Kasi sabi mo, nag-start ka mag-aral July pa lang. Which is feeling ko for May ka magtitik. I'm assuming. So, normal lang naman yan. Kasi ako talaga, ang klaseng tao ako is mas nag-focus ako nung time na mas pressured ako. Ayun. So, during early days, normal lang naman yan. Pero, if you're looking for the tips for the focus, gawin mo lang is I don't know, do something na avoid yung mga nakakawala sa focus mo, which is ako nun, my phone. So pinapatago ko siya sa friend ko. Ayun. Pero ayun, I just want to congratulate po everyone. So I want to congratulate AE. Ayan, CPA na siya. Siya yung unang nag-comment ata. Oo. Okay, wait. Another question. How's your foundation on every subjects po? Okay, so may nagtanong, how's your foundation on every subjects po? So, ako, ang foundation ko lang talaga nun is Enigma in the shade Warm Beige. So, ayan. I hope makatulong po yun. Thank you. Charot, hindi. So, ayun. May mga topics po ba kayong na-cover during undergrad and first business review? Ano po mga strategy para mag-guess na mabilisan? Keme. Okay, go. So, ang malakas na foundation ko na talaga is AFAR, once again. So, ayun. AFAR lang talaga yung malakas na foundation ko. And yes, especially tax, sa tax talaga, ang dami kong first view nun. I feel like 90% of it was my first view. And actually, sobrang dami kong first view. I swear, not kidding. Sobrang dami kong first view. Especially sa FAR. Kasi sa FAR, nung undergrad ko, parang ang not-cover lang na topic is hindi naman sa na-cover. Pero like all throughout the undergrad, parang ang lagi lang na tutuunan ng pansin lagi is assets talaga. Parang assets lang talaga. Pero yung mga other topics na ng liabilities, yun na yung medyo hindi ko na maintindihan. Though na-cover naman siya nung undergrad, pero what I mean is yung na-focusan, ganun. And ang strategies ko lang para mag-guess na magbilisan is kayurin mo lang talaga. I swear, wala, parang aralin mo talaga siya from the scratch. Yun lang talaga. Parang, paano bang tips for mabilisan? Kasi depende din kasi yan eh. Depende din eh. Kasi may mga topic na parang, ay madali lang pala to kahit first view. Nagets ko yun na mabilisan. Pero may mga may hirap talaga. So, ayun. Feeling ko medyo subjective yung tanong na paano magets na mabilisan. Kasi iba-iba yung atake niya per topic, per subject. So, also congratulations DFDC sa Spotify. CPA na siya. So, ang cute ng message niya kasi thank you for giving me comfort during review season. Halos di ko na talaga ang gagawin ko. Gusto ko na mag-defer pero look at him now. CPA na. Ay, him or her. Lalaki kasi yung PFP niya eh. Sino ba tong PFP niya? Okay, pero ayun. Him or her. Siya na. Magtagalog na lang tayo. So, congratulations. CPA na siya. And also kay Bea Syra Bautista. Grabe naman sa full name ng Spotify niya. And also kay Bea, ayan, CPA na siya. Congratulations. And also kay Angeli, congratulations. Jevi, congratulations with the Jonghan PFP. Ayan. And kay Princess 1227700. Ayan, thank you. Congratulations. And kay Maybell, CPA na si Maybell. And also may mga nag-message din sa akin sa IG. So congratulations kay Aro Aria, CPA na din siya. And to Christine. So ayun, congratulations everyone. Thank you so much sa mga nakaabot here hanggang dulo. Thank you so much for watching, guys. So we're almost nearing the end of Timo Talks. So thank you guys. So please keep on supporting me. So I am Timo TEMOWTI and all social. So follow me, and if you're watching this on YouTube, please click like button, subscribe, and comment down below if you have any questions. And if you're watching this on Spotify, please rate and follow me. And ayun, and don't forget also to follow the official Timo Talks page on TikTok and Spotify. Ayan, maraming salamat po. This has been Timo Talks. Thank you. Bye!